Hello mga kumare, kumusta po kayo? Kumusta po? Happy Monday po sa lahat. Ako, ito okay lang naman. Patuloy pa rin ako humahamon sa hamon ng buhay. Siyempre napapasalamat kay God dahil gumigising tayo ng na may hininga. Kahit pinapatay na ako ni Nurse Nora at saka yung mga basher, no? Na hindi ko alam kung ano yung mga pinaglalaban nila sa kanilang mga buhay, no? Masaya yata sila na yung ganyan yung ginagawa nila. Husgahan nila ako. Parang gusto nila bang mamatay na ako, mawalan ako ng hininga ba? No? Yun. Kagabi nanonood ako ng live ni Ate Arjubes. Grabe yung iyak ko. Awang-awa ko sa sarili ko ba? Yun, yung bang yung pag iniisip mo yun kasi parang totoo man yun. Yung maging isang OFW ka dito, hindi yun biro, totoo yan. Na alam mo yung sa kabila nun yung, di ba, yung pangungulila mo sa pamilya mo, lalo na sa mga anak mo, hindi yun biro. Yung iba nga dyan, nagpapakamatay, di ba? Tumatalon, yung iba, nagbibigti, di ba, pag hindi nila kinakaya. Buti nga ako kahit papano kasi, yun nga, lagi naman ako nananalangin, di ba? Kaya, yun, matatag, kahit papano. Pero minsan, pag nakikita ko, tama nga, yung sinabi ko kahapon, pag nakikita ko yung mga thumbnail ni Nora, hindi ko nga alam kung nurse talaga siya Ba't gano'n siya? Alam niyo yun, yung pakiramdam na parang gusto lang humiwalay ng kaluluwa mo sa katawan mo. Nakikita ko yun. Kaya, sana masaya siya sa ginagawa niya. Tsaka yung mga basher, na talagang hinahanap pa talaga yung mga upload ko, para doon lang talaga sila magko-comment ng hindi maganda. Sana yung yung pinagdadaanan ko ngayon ay hindi nyo pagdaanan. Kasi di naman lahat ng tao matatag, di ba? Yung isip at saka yung damdamin. Kayo kasi siguro hindi naman kayo namang problema sa buhay nyo kasi mayayaman man kayo, di ba? Kaya ganyan kayo mga mata ng tao na nakagaya ko, di ba? Ay, nako. Ito, share ko. Ito yung kakainin ko. Grapes. Kasi, almusal to. Kasi sayang, kasi siya mabubulok na wala namang kumakain. Kasi, siya tawag ito. Na siya. Walang makain kasi makunat yung kanyang balat. So, kakainin ko. Kasi iniisip ko kung itatapon ko lang. Sayang naman, napakaraming bata or tao na nagugutom. Kaya kakainin ko siya. Yung mga anak ko nga, hindi nakakakain ng ganyan. Kaya iniisip ko, kakainin ko na lang. Tapos, yung ginawa kong salad kagabi, okay pa naman to. Doon lang kakainin ko yung almusal. Tapos, naglaga ako ng itlog. 2 peraso. Okay na yun sa akin. Yun yung almusal ko. Ganito yung ko. Ganito yung hamon ko sa buhay. Tama, alam niyo yung sinabi ni Ate Arjubes. Totoo yan.
Dito yung maliliit lang na bintana, meron kami. Hindi nga namin nakikita yung paglubog at pagsikat ng araw. Kasi ganyan. Ganyan lang. Kita niyo yan. Oh, ganyan yung mga bintana dito, no? Meron man doon malaki. Pero mga sarado naman yan kasi, syempre naka-aircon naman yung buong bahay. Totoo yun. So, kaya anong napapanood ko yun, grabe talaga yung iyak ko. Talagang nanliliit ako sa sarili ko pa. Kasi, gano'n na lang kaming hamak-hamakin na porkit ganito lang yung mga katayuan namin sa buhay. Or ako, lalo na ako, di ba? Ako naman, ayoko naman dami ng ibang tao. Yung akin na lang sa sarili ko. Ganito kami humamon ng aming araw-araw na pamumuhay dito sa abroad bilang isang OFW. Akala nyo lang masarap, no? Hindi. May kaibigan din akong nurse dito. Yung nurse na nag-aalaga ng nanay ng amo ko na babae. Kasi may sakit na siya yung Alzheimer. Wala na siyang nahalala. So inalagaan na siya ng nurse. Yung nurse na nag-aalaga sa kanya, hindi man kagaya mo. Pares man lang kami. Ang nagkataon lang, anong tawag nito? Nurse lang siya, nakapag-aral, nakapagtapos. Pero yung mga gawain, pares lang naman, di ba? Naguhugas siya ng, di ba? Pag tumudumi yung naalagaan niya. Tapos, siya yung nagpapakain, sinusubuan niya, pinaghahanda niya ng pagkain, pinapaliguan niya. Nurse siya. Kaya ikaw na nurse na nagliliit sa akin sa paningin, sa tingin mo ikaw, sa sarili mo. Ano ba yung pagiging nurse mo? Ano ba yung trabaho mo? Para ganyan mo kung maliitin, di ba? Nakapag-aral ka lang, nakapagtapos ka ng pinag-aralan mo. Pero yung klase ng trabaho, may amo ka pa rin, di ba? Hindi mo naman pagmamayari yung hospital na pinagtatrabahuan mo. So, nagsisilbi ka pa rin sa mga pasyente mo, di ba? Magkaiba lang tayo ng katayuan. Kasi ikaw, nga sabi mo, nurse ka. Mataas yung posisyon mo. Pagpasalamat mo yan kay God kasi nurse ka. Ako, taga-kuskus, taga-linis, taga-silbi. Pag may mga bisita yung amo ko, yan yung trabaho ko dito. Pares man tayo kumakain, diba? So ako kakain ako ngayon ng salad. So ito yun. Sorry kasi tira na lang to yung tira ko na lang kagabi. Kasi hindi ko siya naubos kasi sobrang busog ko kagabi. Tapos hindi ako nakakain ng maayos kasi yun nga habang nanonood ako kay Ate Arjobs. Kasi yun yung nauuna man kayo dyan ng 5 oras, di ba? So yun. Nahuhuli ako dito ng time. Papaliwanag ko pala ha. Kasi yung sinasabi ni Baby Onjay na nahuli daw ako na sorry ng kung ano-ano, di ba? Sabi nila marami na Kasi papaliwanag ko yun. Kayo nauuna po yung oras ninyo kaysa sa akin. Nahuhuli po ako ng 5 oras. So yung panahon na yun, na ako ay hindi pa sa inyo nag-sorry, no? Ako ay tulog. Nauuna kayo ng 5 oras. So bago pa ako makagawa ng video, bukod sa tulog pa ako, tatapusin ko muna yung buong isang araw bago ako makapag-live, no? Or bago ako makagawa ng video. Kasi, yun nga, may trabaho naman din ako, may obligasyon. Kaya nahuli yung aking panghingi ng sorry sa inyo. Diba? So yun. Yun lang yung aking paliwanag dyan. Kaya kayo na mga nanghuhusga sa akin na huli na daw yung lahat. Talaga namang huli ako Dahil huli talaga ako ng oras. Dahil kayo dyan ay dilat na marami na kayong nagawa. Ako ay tulog na tulog pa. Dahil
Yun. Eh, minsan nga, buti nga akong tulog, di ba? Di ba nakakatulog, mag-scroll-scroll ako, magbabasa, manonood, makikita ko yung mukha ko. Di ba? Na nandyan sa social media, pinaparatangan ng kung ano-ano. Yun. Kaya ikaw or kayo na mga basher na nanghuhusga sa akin, lalong-lalo na ikaw, Nurse Nora, isipin mo yung ginagawa mo kung kaaya-aya pa ba yan, di ba? Siguro matutuwa ka kung mamamatay ako. Ganun ba yun? Matutuwa ka. Kakatuwa mo yun. Baka kapatay ka ng tao dahil dyan sa sinasabi mo. Diba? Sana, katuwin agad yung puso mo. Hindi ka maging ganyan sa kapwa mo. Di ba, paulit-ulit ko namang sinasabi, kasalanan ko yun. May kasalanan ko, di ba? Pero dahil ba doon sa kasalanan na inano ko naman, di ba, na kasalanan ko, nagkamali ako. Di ba? Ganito mo ba ako hamak-hamakin na lang? Na para bang hindi mo na ako binigyan ng karapatan na mabuhay? Grabe ka. Sana naiisip mo din minsan yung mga sinasabi mo kung tama pa ba yan. Diba? Sana minsan naiisip mo din sa sarili mo. Kung ikaw ba ni minsan hindi ka ba nagkamali sa buhay mo? Para husgahan mo ko ng ganyan. Para lait-laitin mo ko. Para matamatahin mo ko kung ano yung katayuan ko sa buhay. Ipagpasalamat mo sa Diyos na ikaw pinanganak kang ganyan, may kaya kayo sa buhay. Kasi ako, hindi naman ako pinanganak na mayaman. Buti nga ngayon kahit papano nakaahon-ahon kami sa buhay. Kasi nga gaya ng kwento ko dati, ako ay kinuwento ko na yan sa aking mga pagla-live, no? Nung maliit ako, 9 years old, 10 years old, nagkakanggong kami. Yun yung hanap buhay namin. Inilalako ko doon sa palengke. Tagpipiso yung isang tali. Para lang may pambili kami ng pagkain, bigas, makapag-aral kami. Ako nga, hindi nga ako nag-aaral na may baon eh. Alam mo ba, kahit papel, hindi ko nga nabibili kahit papel. May prutas doon sa amin na kung tawagin dati ay libas. Yun, pinamumulot ko yun. Kulay yellow yun na parang mangga yung lasa. Pinangano ko yun at saka bayabas. Pinangpapalit ko ng papel para may may papel. Ang lapis ko, hahati-hatiin namin ng kapatid ko. Kasi 3 kami, di ba? So, swerte yung kapatid ko na po yung kanyang lapis. Yung ate ko. Di ba? Ako, at saka yung isa kong kapatid, yung sumunod sa akin, hati kami. Mataon pa yung sa akin na walang pambura. Ang ginagawa kong pambura, tsinelas. Yun. Kaya pagpasalamat mo sa Diyos na ikaw hindi ka ganyan. Hindi mo naranasan yan sa buhay mo. Tapos, nung may pamilya, may asawa na ako, may mga anak na ako. Yun nga, yung ikinukwento ko na nagtitinda bago ako nag-abroad. Totoo yun. Nagtitinda ako. Yun, aksidente kami sa motor. Tapos hinuhuli kasi bawal man yung pinagtitindahan namin dahil that time, syempre pa ako di pa naman ganun wala pang permit dati. Pero nung huli na nakakuha naman din ako ng permit. Pero syempre huli na kasi paalis na ako nung papunta na ako dito sa abroad. Pero nung wala pa akong permit na nagtitinda sa kalye, sa kalsada, tuwing madaling araw, hinuli yung paninda ko. Alam mo yun na gusto mong umiyak dahil yung paninda mo hinuli ng pulis. Buntis pa ako nung time na yun. Inaway ko talaga yung pulis, sabi ko. Kasi sabi nila nga, ipapakain lang daw yung kanina niluto ko, na paninda ko. Ipapakain lang sa mga preso. Na pinaghirapan ng mga anak ko, kami, tulong-tulong, nabalutin yun, tapos ipapakain lang sa mga preso. Oo naman, mano doon dahil mapapakain sa preso. Pero ang tanong, ano yung ipibili ko naman ng pagkain para sa mga anak ko kung kukumpiskahin nila yung paninda ko?
Di ba? So, ganito na lang ba? Hamak-hamakin mo yung pagkatao ko? Kayo na mga basher. Grabe kayo. Kaya sana, masaya kayo sa pinagagawa niyo sa akin. Diba? Sana masaya kayo.